Isang mapagpalang araw sa atin lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung sapat na ba ang iyong pagtitiwala sa Diyos. At ang Bible verse naman natin ay Hebrews chapter 11 verse 1. Sinasabi sa scripture na ito ay, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Pag ating sinasabi na faith o pananampalataya ay hindi lang ito basta-basta blind optimism. Hindi ito yung pag-asa na sana may mangyaring maganda pero walang basehan. Ang tunay na pananampalataya ay may matibay na pundasyon at yan ay ang salita ng Diyos at wala ng iba. Kagaya ng sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay substance of things hoped for at evidence of things not seen. Ibig sabihin nito, mga kapatid, kahit hindi pa natin nakikita ang resulta, buo na ang tiwala natin kasi kilala natin kung sino ang pinaniwalaan natin at yun ay walang iba kundi si Lord. At ang teaching natin ngayong araw ay unang-una, faith is taking God at His word. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay kahit hindi tugma ang sitwasyon sa ating nararanasan ngayon, ang mga pangako ng ating Panginoon ay paninindigan niya dahil alam ng Diyos na lahat ng ito ay makakabuti para sa atin. Kaya pag may sinabi ang Bible na, "I will never leave you nor forsake you," hindi natin kailangang magpanik kapag feeling natin na nag-iisa tayo dahil hawak ng Panginoon ang pangako ngayon. At yun ang pananampalataya natin at ang pagtitiwala natin sa salita ng Panginoon. Kalaway, faith honors God. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, napaparangalan natin siya. Parang isang anak na nagtitiwala sa magulang niya kahit hindi pa niya naintindihan ang lahat ng bagay na kanyang dinadanas. Ganon din tayo dapat kay Lord. Hindi natin kailangan ng lahat ng sagot para sumunod. Ang Diyos ang mas may alam kung kaya dapat natin siyang pagkatiwalaan ng buong buo. Nasasabi natin ng mga katagang, "Lord, ikaw ang mas nakita ng buo natin. Ako, susunod lamang." At sa mga gitan na pagsunod natin, ay papakita natin karapat-dapat siya sa ating tiwala. Ikatatlo ay faith leads to active obedience. Hindi lang ito basta paniniwala sa isip o sa puso. Ang tunay na pananampalataya o faith ay may action. Kung naniwala ka talaga na may plano si Lord sa atin o sa iyo, ikaw ay kikilos ng naaayon sa iyong paniniwala. O kaya nararapat na maghintay ka ng patient at ikaw ay kumilos ng naayon sa iyong paniniwala at magsilbi ng pagiging panampalataya dahil alam natin na sa dulo may katuparan na lahat ng sinabi ng ating Panginoon sa ating lahat. Kung kaya, paano natin ito ma-apply sa ating araw-araw? Unang-una, trust God even when you do not see the whole picture. Dahil sa kagustuhan natin na makasiguro muna bago tayong kumilos, gusto natin ng buong plano. Pero ang ating pananampalataya hindi ganon. Minsan, ang isang step lang ang ipinapakita ng ating Panginoon. Pero kung magtitiwala tayo, susundin natin siya ng step by step. Parang halimbawa na lamang ito ay isang GPS na isa-isa lang ang direction. Hindi niya ibibigay agad lahat kasi gusto niya tayong matulungan magtiwala. Hindi lang sa destination, kundi maging driver ng ating buhay. Kung kaya, mga kapatid, ganito na lamang kahalaga na buo ang ating pundasyon sa pagtitiwala sa ating Panginoon dahil siya ang nakakaalam lahat ng plano bago pa man tayo dumating sa mundo nito ay may plano na ang Diyos para sa atin. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.